Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, kasunod ng pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng trabaho ang bawat Pilipino, employment rate tumaas. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ikinabahala ang pinakahuling insidente sa West Philippine Sea. Tulong at kalusugan ng mga bakwit sa evacuation centers kasunod ng malakas na pagputok ng Bulkang Kanlaon, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Seguridad ng media personalities sa pagsunod sa kanilang tungkulin, tinitiyak ng Presidential Communications Office. First Lady Liza Marcos, pinangunahan ang Lab for All sa Teresa Rizal. At Bureau of Internal Revenue, nagpaalala na wala ng extension sa deadline sa paghahain ng income tax returns sa 15 ng Abril. Una po sa ating mga balita, tumaas ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho nitong Pebrero. Batayan sa datos ng Philippine Statistics Authority. Ikinatuwa naman ito ng Malacanang. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Christian Bascones ng PTV Manila. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa. Sa tala ng Philippine Statistics Authority or PSA, mula sa 2.16 million unemployed, bumaba ito sa 1.94 million. Habang ang underemployment rate naman sa bansa ay bumaba sa 10.1% nitong February 2025 mula sa 12.4% noong February 2024. Patuloy rin ang pagbuti ng uri ng mga trabaho kung saan nadagdagan ng 1.7 million ang mga nasa full-time employment. Dagdag na 1.1 million naman para sa mga middle and high profession at dagdag na 151,000 na mga nagtatrabaho bilang sahuran at regular na empleyado. Dahil ito sa patuloy na pagbibigay prioridad ng pamahalaan sa mga proyekto na lumilikha ng dekalidad na trabaho, kung saan kasama sa mga layunin ang pag-aakit ng mga foreign investments, pagpapalakas ng sektor ng negosyo, at pagpapatuloy ng mga malalaking infrastructure projects sa energy, transportation at digital connectivity. Ramdam rin ng mga Pilipinong manggagawa ang mga magandang epekto nito tulad ng mga BPO employees na sina Kenneth at Celica. Mas efficient ngayon kasi we use digital na. We use internet, social media when it comes to posting ng job. Kaya mas madaling nakahanap ng trabaho. Kung para noon na mas marami pong pagpipilian na trabaho ngayon compare nung mga past years. Ayon sa latest labor force survey ng Philippine Statistics Authority, umabot sa 51.09 million ang mga Pilipino na sa labor force ngayong Pebrero 2025. Mas mataas kumpara sa 50.75 million noong February 2024 at 50.65 million naman noong Enero 2025. Ito ay katumbas ng 64.5% na labor force participation rate na bahagyang mas mataas kumpara sa nakaraang taon. Samantala, tumaas din ang bilang ng mga empleyado sa bansa mula sa 48.49 million noong Enero 2025. Umangat ito sa 49.15 million ngayong February 2025. At dahil political season na ngayon, mas nakatulong pa ito para sa pagbukas ng mas maraming oportunidad ng trabaho at inaasahan na tatagal pa ito hanggang sa susunod na mga buwan. Dito talaga sa February, nakita natin na mayroon na tayong na pipick up na dagdag sa empleyo dahil nga sa political organization, yung mga siguro yung mga ini-employ ng political organization, which is about 41,000. So tama ka, directly mayroon tayong nakikita, and yes, most probably this will continue until May, and that in a way induce seasonality. Samantala, ikinalugod ng palasyo ang pagtaas ng employment rate sa bansa. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, patunay lamang ito na epektibo ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para makapagbigay ng trabaho sa mga Pilipino. Mula sa People's Television Network, Christian Bascones, Balitang Pambansa.
Sa kaugnay na balita, mas konti ang mga Pilipinong naghahanap ng dagdag na trabaho batay sa datos noong February 2025 kung saan bumaba ang underemployment rate sa 10.1%. Mas marami na rin ang may full-time at maayos na trabaho. Bahagyang tumaas ang unemployment rate sa 3.8% dahil mas maraming bago sa workforce tulad ng mga fresh graduate. Pero nananatili ito sa loob ng target ng gobyerno. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, patuloy ang pagpapalakas ng mga hakbang ng pamahalaan para makuha ang tamang strategy sa pamumuhunan na lilikha ng dekalidad na trabaho. Pinalalakas din ng gobyerno ang mga training program at ilulunsad ang trabaho para sa bayan plan na magbibigay gabay sa job creation hanggang 2034. Puspusa na ang paghahanda ng Department of Social Welfare and Development para masigurong sapat ang family food packs na ipapamamahagi sa mga residenteng apektado ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Katunayan, naka-alerto na ang National Resource Operations Center sa Pasay City at Visayas Disaster Response Center sa Cebu ng Kagawaran. Yan ang balitang pambansa ni Noel Talakay ng PTV Manila. Itinaas sa heightened alert ng Department of Social Welfare and Development ang National Resource Operations Center sa Pasay City at Visayas Disaster Response Center sa Cebu matapos ang explosive eruption ng Bulkang Kanlaon kaninang umaga. Sinabi ng DSWD spokesperson Assistant Secretary Arin Dumlao na tuloy-tuloy ang pag-repack at pag-dispatch ng mga family food packs upang masigurong may sapat na supply ang mga apektadong lugar. Sila ay kasalukuyan nagpapatuloy sa production at pag-dispatch para matiyak na yung mga stockpiles natin ay ma-maintain and gayon din po matiyak na kung may kakailanganin ng karagdagan ng mga stockpiles ay agad po nila itong madidispatch. Nagpapatuloy din ang koordinasyon ng mga regional offices ng DSWD sa mga local government units upang matiyak na ang mga dumarating na evacuees ay agarang mabigyan ng tulong. Ayon pa kay Asik Dumlao, may nakapreposition ng 152,546 na family food packs sa Negros Island region. Sa kasalukuyan, meron tayong 152,546 na mga family food packs na matatagpuan dito sa NIR. We have more than 88,000 family food packs in Negros Occidental, more than 58,000 family food packs in Negros Oriental, and more than 6,000 family food packs in Siquijor Island. Ayon sa DSWD Partnership Building and Resource Mobilization Office, nabukas ang Kaagapay Donations Portal para sa mga nagnanais magpaabot ng tulong kahit nasa ibang bansa. Maaring pumili ng donation channel sa DSWD, sa social welfare agencies o direkta sa mga LGU. Kung DSWD ang pipiliin, i-click ang arrow button, piliin ang DSWD Disaster Relief Operation at Disaster Event, piliin ang Mount Kanlaon Volcanic Eruption. Sa mga kababayan po natin at sa mga gustong tumulong kahit hindi kababayan natin who would want to help us out in the Philippines, especially for those affected by the eruption of Mount Kanlaon, please you may access the Kaagapay Donations Portal and direct your donations to whom you want to send your donations to. Panawagan ng DSWD makiisa sa mga evacuations protocol ng mga LGU at unahin ang kaligtasan. Mula sa PTV Manila, Noel Talakay, Balitang Pambansa. Iba't ibang senaryo ang tinitignan ng FIVOX na pwedeng mangyari kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ayon sa ahensya, isang explosive eruption ang naganap at hindi major eruption. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Rod Lagusad ng PTV Manila. Posibleng maulit ang malakas na pagsabog ng Bulkang Kanlaon tulad ng nangyari kaninang umaga na tumagal ng halos 1 oras at umabot sa 4 na kilometro ang plume o abo na inilabas nito. Kasama ito sa mga senaryo na maaring mangyari ayon sa FIVOX lalo't nasa alert level 3 pa rin ang bulkan. Ang possible scenario natin dito would be, kasi parang nagbukas ka ng coke niyan eh. Kapag yung coke nabuksan mo na, yung gas bubbles would freely go out. So yun yung dire-diretso na. So yun yung sana hindi mangyari. Magkakaroon tayo ng explosive eruption. Mabilis na pag-akyat ng magma o di kaya nababarahan ang conduit nito.
na magre-resulta sa isang malakas na pagsabog. Kapag ito'y nangyari, posibleng magkaroon ng pyroclastic density current, ashfall at iba pang hazards na maaaring magtulak sa pagtaas sa Alert Level 4. May senaryo rin na mabagal ang pag-akyat ng magma na maaaring lumabas lang sa crater, tulad na nangyari sa Mayon Volcano noon, o kaya hindi na gumalaw ang magma at bumaba na sa Alert Level 2. Ayon sa PHIVOLCS, hindi pa ito maituturing na major eruption kundi isang explosive eruption na sanhi ng pagbaba ng sulfur dioxide emissions at pagkawala ng volcanic earthquakes. This one would signify na may pressure na naipon sa ilalim kaya hindi makalabas yung sulfur dioxide natin, biglang bagsak. And sa kalaunan, hindi nakayanan yung pressure kaya nagkaroon tayo ng pagsabog. Naitala ang ashfall sa La Carlota City, Bago City at La Castellana sa Negros Occidental. Nagkaroon rin ng grass fire sa silangang bahagi ng Bulkang Canlaon dahil sa naturang pagsabog. Pinag-aandaan naman ng Office of Civil Defense ang maaring pagtaas sa Alert Level 4 dahil kung mangyari ito, palalawigin ng 10 kilometro ang danger zone. That will translate to an additional, based on yung reports, matadagdagan ng additional at least 9,000 families should be evacuated. That will translate to around 90,000 individuals. Anya tiyatayang kalahati ng mga lilikas ay magtutungo sa mga evacuation center, habang may ilang LGU naman na handang kumupkup sa mga ito. Samantala, naglabas ng notice to airmen o NOTAM ang Civil Aviation Authority of the Philippines para sa mga flights na malapit sa bulkan. Magtatagal ito hanggang 5:51 AM bukas. Pinapayuhan mga flight operators na iwasan muna ang paglipad malapit sa Bulkang Canlaon. Mula sa PTV Manila, Rod Lagusad, Balitang Pambansa. Nakatutok ngayon ang pamahalaan sa pagtugon sa epekto ng pagsabog ng Bulkang Canlaon. Yan ang Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Mabilis na tulong. Yan ang nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng pagsabog ng Bulkang Canlaon. Kaya naman tiniyak ng palasyo ang whole-of-government approach na pagtugon sa kalamidad. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nakaalerto na ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Katunayan, tutok na sa sitwasyon ng DSWD sa pamamagitan ng paghahanda ng mga family food packs sa mga pamilya na nakatira sa mga apektadong lugar. Patuloy pa rin po ang binibigyan ng serbisyo po. Ayon na rin sa direktiba ng ating Pangulo. Ang DSWD po ay hanggang sa ngayon po, ngayong April 8 ay sinabi po na ang field offices po sa Western and Central Visayas ay closely coordinating po sa mga affected local government units. At patuloy pa rin po ang pagbibigay ng mga provisions of family food packs and non-food items sa ating mga kababayan na naaapektuhan. Nagpaalala naman ang Health Department sa mga residente na malapit sa bulkan na magsuot ng masks at mga damit na mapoprotektahan ng balat mula sa abo ng bulkan na ayon sa ahensya ay mapanganib. Hinihikayat din ng mga residente na makipag-ugnayan sa kanila para matugunan ang anumang emergency situations. Habang ang Canlaon City Government, naglabas na rin ng abiso na nagbabawal ng pagpasok sa loob ng 6-kilometer danger zone ng bulkan para sa kanilang kaligtasan, lalo't nananatili sa Alert Level 3 ang bulkan. Tiniyak naman ng palasyo ang kahandaan ng gobyerno sakaling kailanganin ng karagdagang pondo para sa lokal na pamahalaan. Kung kinakailangan po, ito po titignan po mabuti kung ano po ang pangangailangan ng mga LGUs at agad-agad pong bibigyan po ito ng tulong. Ilang lugar din ang nagsuspinde ng klase at trabaho bunsod ng ashfall. Gayunman, wala pang naitatalang nasaktan kasunod ng naging aktibidad ng bulkan. Pero pinaalalahanan ng mga residente roon na maging mapagmatsyag at sumunod sa mga abiso ng otoridad. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang maayos at ligtas na biyahe para sa publiko ngayong Semana Santa. Sa direktiba ng punong ehekutibo sa Department of Transportation, pinaiigting ang monitoring sa mga uuwi sa kani-kanilang probinsya. Inatasan din ang iba pang attached agency ng DOTR na bantayan ang mga terminal ng bus, mga pantalan at mga paliparan upang matiyak na walang delay sa mga biyahe. Inalerto na rin ng law enforcement agencies para maiwasan ang anumang untoward incident ngayong Semana Santa. Bayan, huwag po kayong bibitiw at magbabalik pa ang Balitang Pambansa. PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.
pagkakataon nyo ng maglingkod para sa bayan. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga individual na may talento at dedikasyon na mag-apply sa aming mga bukas na posisyon. Para sa aming provincial networks sa PTV Legazpi, PTV Ilocos Norte at PTV Cotabato, Administrative and Sales Assistant. Ipadala ang iyong resume sa hireme@ptni.gov.ph. Karamihan sa amin ay nag-asawa na lang, walang pinag-aralan, hindi po kami educated. Bakit ipinanganak ako na IP ako na parang walang mga opportunity na para sa amin? Nagbabaon kami, kanin lang, ang ulam, bagoong, gano'n. Talagang wala nang kaya ang magulang ko. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Tahanan ng mga award-winning documentaries. Public Eye sa PTV. Code of Conduct at training sa mga vlogger ang isinusulong ngayon ni Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz para labanan ang patuloy na paglaganap ng fake news. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Ryan Lesigues ng PTV Manila. Bilang ng mga araw nang nagpapakalat ng fake news kagaya ng mga vloggers at iba pang nagpapakalat online, ayon kay PCO Secretary Jay Ruiz, nakipagdialogo na sila sa Meta para kontrolin ang pagkalat ng fake news. Bukod dito ay nais din ng kalihim na magkaroon ng code of conduct at training sa mga vlogger. Hindi daw kasi katulad ng traditional media ay wala silang pananagutan sakaling magkamali sa pagpapakalat ng impormasyon. Maliban dito, nais din ni Ruiz ng platform self-regulation sa social media. Aminado ang PCO na malaking problema ang pagkalat ng fake news sa social media dahilan para magkakasiraan at nagkakaroon ng dibisyon. Sa amin, we will try to shed light on lies, yung mga mamaling balita, kaagad naming aaksyonan. We're trying to come up with a framework na katulad din nito na kasamang NBI, kasamang PCO, na magkaroon ng kasama yung mga platforms, na magkaroon kami ng operational framework. How to take down right away yung mga fake news, especially if it concerns national security. Samantala, tiniyag ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na pangangalaga sa kapakanan ng mga mamamahayag sa bansa. Iginit ito ni Ruiz kasabay sa paglulunsad ng PT Foams Media Security Vanguards. Kasabay nito ay pinagmalaki ng kalihim na simula noong 2024 hanggang sa kasalukuyan ay wala pang naitatala na napapatay ng miyembro ng media. Git pa ni Ruiz na isa itong malaking achievement sa bansa lalo pat noong 2008 kabilang ang Pilipinas sa worst country sa buong mundo para sa mga mamamahayag. Let us all shield our journalists so they can continue their work as messengers of the news and vessels of public opinion. They are a vital force in our democracy. Their voices and their views must be protected. That will ensure that we will continue to have a democracy in this land we all love. Ngayong araw muling binuhay ng Presidential Task Force on Media Security at Philippine National Police ang Media Security Vanguards na tututok sa kaligtasan ng mga mamamahayag sa darating na halalan. Nanguna sa reactivation ng Media Security Vanguards kanina, sina Presidential Communications Secretary Ruiz, mga kinatawan ng PNP, COMELEC, DILG at DOJ. Sabi ni PT Foams Executive Director Undersecretary Jose Torres Jr., layunin ng binuong Media Security Vanguards na bumuo ng frontline responder sa mga mamamahayag na may banta sa kanilang trabaho. Magkakaroon umano ang PT Foams PNP Media Vanguard ng specialized team na tutugon sa mga insidente na kinasasangkutan ng mga media personnel. Sa pamamagitan nito, mas bibilis ang pagtutulungan sa mga ahensya ng gobyerno na magreresulta sa mas mabilis na pagresolba ng mga insidente. We gather not only to celebrate this initiative but also to acknowledge the vital role that journalists play in our democracy. Your commitment to reporting the truth
and your courage in the face of adversity cannot be overstated. As we say, a free and safe media is vital to a well-informed public. Sinabi naman ni Torres na hindi lang natatapos sa eleksyon ang kanilang trabaho. Sa mga susunod na buwan umano ay maglulunsad sila ng workshop at seminars na nakatuon sa kaligtasan ng mga mamamahayag habang nasa coverage. Mula sa PTV Manila, Ryan Lisiges para sa Balitang Pambansa. Samantala, ikinabahala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pinakahuling insidente sa West Philippine Sea. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bagamat may panibago na namang panggigipit sa mga barko ng Pilipinas na nasa loob ng ating exclusive economic zone, malaking bagay na pinananatili ng Philippine Coast Guard ang pagiging professional sa pagtugon sa sitwasyon. Linggo na mangyari ang insidente sa Palawig, Zambales nang dikitan ng Chinese Coast Guard 3302 ang BRP Cabra. Hinimok ng palasyo si Senator Amy Marcos na mag-imbita ng international law expert sa pagdinig ng Senado ukol sa pagkaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa sa palasyo, mas mabuting mabigyan ng ibang pananaw ang senadora ukol sa issue para maunawaan ng ibang opinyon na kaiba sa mga kadalasang dumadalo sa pagdinig. Sa Huwebes, nakatakda ang susunod na pagdinig kung saan kinumpirma ni Senate President Cheese Escudero na ilang opisyal ng pamahalaan ang dadalo. Positibo ang naging resulta ng kampanya ng Bureau of Internal Revenue para sa pagbabayad ng tamang buwis, kung kaya't mas malaki ang naging koleksyon noong nakaraang taon kumpara sa taong 2023. Narito po ang report. Puspusan ng Bureau of Internal Revenue sa kanilang mga ginagawang hakbang para makamit ang taon ng target sa kanilang koleksyon sa buwis para sa taong 2024 at ngayon 2025. Kasabay ito na nakatakdang deadline sa April 15 para sa pagbabayad ng annual income tax return. Ayon kay BIR Commissioner Attorney Romeo Lumagi Jr., maganda ang naging resulta ng kanilang kampanya para sa pagbabayad ng tamang buwis, kung kaya't mas malaki ang kanilang nakolekta noong nakaraang 2024 kumpara sa taong 2023. Patuloy din ang ginagawa namin mga webinars para naman na matutukan at mapaliwanag sa ating mga kababayan ang tamang pag-file at pagbabayad ng buwis na sinabi rin natin na hindi na kailangan hintayin pa ang April 15. Kaya naman maraming nakapag-file na at marami ring nakapagbayad. Kaya naman maganda ang takbo ng ating koleksyon ng unang mga buwan ng taon na ito. Kaugnay nito, patuloy din ang pagsisikap ng ahensya para mas mapadali pa ang proseso, kung saan hindi katulad ng dati. Ngayon ay hindi na kailangan pumunta sa mga tanggapan at opisina para magbayad ng buwis. Sa halip ay maaari nang gawin online sa pamamagitan ng kanilang official website at accredited payment channels. Kung wala namang kakayahan online, maaari naman magtungo sa kanilang tax assistance centers at district office para magabayan ng kanilang mga tauhan electronically. Bahagi niya ito ng pagpapahusay ng kanilang koleksyon sa pamamagitan ng digital transformation at ease of paying taxes law, habang napapanatili ang integridad at profesionalismo ng mga serbisyo at kawani ng kanilang ahensya. Sa ngayon, nais ng BIR na malampasan ang ibinigay sa kanila na mahigit 3 trilyong piso na collection target upang makatulong sa gobyerno na matiyak na mapupunduhan ng mga proyekto tulad sa infrastruktura, pagpapaabot ng tulong sa mga mamamayan at iba pa. Ang target po na naiatas po sa atin, ang total po niyan ay nasa 3.23 trillion pesos for 2025. Kaya mataas-taas po, kaya kinakailangan po talaga natin tutukan ang pangongolekta ng buwis. Makakaasa po tayo na talagang pagbubutihin po natin ang trabaho natin para lagi po sana nating makamit ang ganitong target. Nagpaalala naman ng BIR na maliban sa kasong kriminal ay may kaakibat na multa na 12% interest at 25% surcharge para sa mga hindi makakapagbayad ng buwis sa itinakdang deadline. Mula PTV, Josh Garcia para sa Balitang Pambansa. Bilang pagtupad sa pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng magandang serbisyo ang mga Pilipino, libreng check-up, ultrasound, x-ray at iba pang serbisyo ng pamahalaan ang hatid ng Lab for All Caravan sa Teresa Rizal. Yan ang Balitang Pambansa ni JM Pineda ng PTV Manila. Masailan kung magbuntis ang 42 anyos na si Loribel. Bukod kasi sa pang-8 anak niya na ang nasa tiyan, dagdag alalahanin pa daw niya ang edad niya. Kaya maaga siyang pumila sa libreng check-up at nagbabaka sakali na rin daw na magpa-ultrasound. Kasi para din po yun sa amin ng mga buntis, lalo na kung manganganak. Kaya malaking bagay po talaga ang magpa-check up. Laking tuwa naman ni Jerome dahil hindi na siya pupunta sa Morong para lang makakuha ng student permit. Counting oras lang din daw ang ginugol niya sa pagpila para makakuha nito.
Maganda-ganda na to kasi malapit sila na yung kusang pumunta rito para magkaroon kami ng student permit. Kabilang si Loribel at Jerome sa mga residenteng naserbisyuhan ng Love for All sa Teresa Rizal ngayong araw. Layunin ng programa na mailapit sa mga residente ang mga serbisyong inaalok ng pamahalaan, kabilang na ang medikal, trabaho, lisensya at mga negosyo. Ang ginagawa natin sa Love for All talagang yung utos ng mahal na presidente, no? Yung ating ilapit ang serbisyo ng Department of Health. Pero hindi lang po Department of Health ang nandito. Nandito ang PCSO. Ayun, nandito ang PAW, Public Attorney's Office, yung mga nangangailangan ng abogado dyan. Nandito ang PAW. Nandito rin ang DSWD. Nandito rin ang PhilHealth. Yan, nandito rin bago nating Presidente and CEO, Edwin Mercado. Tayo ka, yan. DSWD. Nandito ang Go Negosyo, yung ating private sector. Mismong si First Lady Liza Araneta Marcos nga ang nag-ikot sa mga booths at pinangunahan ng programa. Dito rin binanggit ng unang ginang na bahagi ito ng pagsasakatuparan ng pangako ng Pangulo sa bawat Pilipino. During the last SONA of my husband, sabi po niya, we should bring healthcare services and government services closer to the people. Kaya po nandito po kami ngayon para itupad yung pangako niya sa inyo. Malaking tulong naman para sa bayan ng Teresa ang ganitong programa, lalo na sa mga residenteng hirap makapunta sa mga tanggapan ng pamahalaan. Mas mabuti rin daw na ilapit ang mga ganitong programa para hindi na mahirapan ang mga residente na kumuha ng serbisyo ng gobyerno. Actually, napakahalaga nito para sa mamamayan ng Teresa na madala ang serbisyo ng Love for All. At marami sa aking mga kababayan ang makikinabang. Ang bayan ng Teresa, actually walang hospital na pampubliko, no? Nasa mga karatig bayan pa. So ito ay malaking bagay para sa aming mga kababayan na nanggagaling pa sa malalayong lugar na maibigay ang serbisyo, lalo na ito sa pagbubuntis. Magtatagal ang Love for All Caravan hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Pero ngayong tanghali pa lang, libo-libo na ang nagpunta, pumila at natulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Mula sa People's Television Network, JM Pineda para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan mula sa PTV. Ako po, si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysan. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.